Eksklusibong humarap sa News 5 ang may-ari ng resort kung saan nag-check-in ang nalunod na Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Muli silang nanindigan na hindi sila nagkulang sa paalala kay Coach Tab Baldwin at sa buong koponan kaugnay sa mapanganib na mga alon. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles exclusive. Gio, may pahayag na rin bang nakuha mula naman sa mga player at coach na nandoon sa resort? Cheryl, balak na rin ipasabina ng NBI ang mga coaching staff at players ng Ateneo Blue Eagles. Ayon sa source ng News 5, kasalukuyang may gag order umano mula sa universidad na nagbabawal sa mga manlalaro na magsalita kaugnay sa insidente. Samantala, sa mga larawang aming nakuha, makikita ang team building activity ng koponan sa mismong resort sa Dipakulaw. Sa mga eksklusibong larawan na nakuha ng News 5, makikita ang mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles sa beachfront ng Hermanos Leisure Farm sa Dipakulaw, Aurora, umaga ng June 8. Ayon sa source, nasa kalagitnaan ng unang activity ang koponan na bahagi ng kanilang team building bilang paghahanda sa Season 89 ng UAAP sa Setyembre. Masaya raw ang team at nagtatawanan pa bago sila malagasan ng dalawang miyembro, sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Matapos ang unang activity sa beachfront ng resort, sinundan naman ito ng running exercises. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang isa sa mga may-ari ng resort kung saan naka-check-in ang basketball team at ang mga coaching staff ng Ateneo. Tandang-tanda pa raw ni Francisco Zubia ang pagdating ng grupo sa kanilang resort. Nakangiti po silang lahat. Galing po, doon ko po lang po sila nakita nung bumaba po ng bus. Tapos sabay nakangiti silang lahat. Voluntaryong nagsumite ng salaysay ang mga may-ari at ibang staff ng resort sa NBI kasama ang kanilang abogado. Bukod dyan, sumailalim din sila sa pagtatanong ng mga investigador na tumagal ng mahigit 5 oras. Muling iginiit ng pamunuan ng resort na may sapat silang paalala sa coaching staff at maging kay Coach Tab Baldwin kaugnay sa panganib ng rip current para sa kanilang water activities. Ibinahagi ng resort ang ilang larawan sa News 5 ng mga infographic para sa kanilang mga guest kaugnay sa rip currents. Yan po ay napag-usapan po namin ni Coach Tab Baldwin po. Since pumupunta po sila noong 2016, noong 2018 and 2019, palagi po namin pinag-uusapan po na may mga rip currents po dyan. Meron mga safe places na pwede mag-swimming, meron mga times na hindi pwedeng pumunta sa may dagat. Ayon kay Zubia, si Rene ang unang naiahon mula sa dagat. Malayo raw sa mismong resort kung saan natagpuan ang basketball player ng mga rescuer. Kasi nung nire-recover si Rene, medyo malayo pa ako, nandun pa ako sa resort kasi medyo malayo yung recovery niya ng mga 300 meters away ng right side ng resort namin. Tapos, nung na-recover po si Divine, tumulong rin po tayo pagkukuha po sa kanya sa dagat. Ayon pa kay Zubia, walang suot na ankle weights o mga pampabigat sina Baterbonia at Adili. Sinubukan pa raw silang i-revive ng mga rescuer. Nandun na si Rene sa beach na nasa shore na siya na pinapump na yung sini-CPR na siya. Pansamantalang ipinasara ng Dipakulaw LGU ang resort, desisyong tinatanggap naman daw ng pamunuan nito. Ayon pa kay Zubia, agad na nilang itinigil ang pagtanggap ng guests at nananatiling sarado ilang oras matapos ang insidente para bigyang daan ang investigasyon. Hindi pa raw natatanggap ng resort ang sabina ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP pero handa silang humarap sa Lunes, June 15. Bukod sa CIDG, balak na rin umanong ipasabina ng NBI ang mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles, coaching staff nito, pamunuan ng Ateneo de Manila University at si Coach Tab Baldwin, ayon sa source ng News 5.
Dagdag pa ng mapagkakatiwalaang source ng News 5, may gag order umano mula sa Ateneo na nagbabawal sa mga manlalaro nito na magsalita o magbigay ng pahayag kaugnay sa insidente. Wala pang pahayag dyan ang Ateneo na pinasabina na rin ng CIDG sa Lunes, kabilang ang mga coach at players nito. Cheryl, sinabi naman sa isang pahayag ni dating Philippine Olympic Committee General Counsel, Attorney Alberto Agra, na kapag sanction ng school ang aktibidad, malinaw na kasama sa pananagutan ang eskwelahan, coaching staff at buong team management. Anya, tungkulin ng paaralan ang pangangalaga sa student athletes sa lahat ng official events, kabilang ang safety protocols, first aid at maging ang emergency equipment. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.